Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. So for today's video, it's our third day, and we actually just woke up at around 7:30. So ngayong araw is our last day as well. So pupunta tayo ng last na mga itinerary natin. Punta tayo ng inverter house, pottery, and Sagada weaving. So, at saka yung Banawe viewpoint, yung may rice terraces. So kaya magbe-breakfast muna tayo bago tayo pumunta sa ating next destination. Tapos uwi na kami Manila. So time check, it's now 7:54. Ayun. So keep on watching. Kababa na kami ng accommodation din. Parang hanap kami ng makakainan. Ito yung sura ng kanilang village. Medyo init. Sa may masarap daw na yogurt house dito. Sa ano pangalan niya? Yogurt house. Dito ba? Ay? Hindi, dito. Sunod ka lang sa kanya. Nakakalito kasi siya. Oo, medyo nakakalito yung mga daan-daan. Pero siguro dahil first time. Pero kapag ulit naman siguro. Mahal. Masasanay. So nasa center daw kami ng Sagada. Tapos yung population daw dito sa Sagada around 13,000 ano. Alam mo yan. May malaglag pa. 13,000 daw, mga 13,000 katao. Lamig nga eh. Parang mainit yung araw. Mainit yung araw pero malamig yung hangin. Ganun siya. Ayan yung Sagada Hub. Lapit lang dito yung amin. Diyan kami kumain ng pagdating namin. Ayan, anong lunch. Gusto mo bang bumili niyan? Sagada lemon pie. Kahit isang bag. Kainin natin siya. Ay, sabi mo sa yogurt. Ito yung Sagada Lemon Pie House. Masarap daw yung ano nila dyan. Yung pie. Sabi. Oo. Magalgali store. Guys, pag pumunta pala kayo dito, mag-withdraw na kayo ng pera na cash na sakto sa kailangan nyo. Kasi walang masyadong ATM machine dito. So, yung iba nag-Gcash naman. Oo. Pero more on cash. So ready, basta prepare kayo ng cash kasi mahirap maghanap ng
Withdrawan. Mas recommended pala guys mag-travel and tours kayo dito sa Sagada kasi more on ano locals talaga. Yung more on locals yung mag-aano sa inyo, magtutour, yung nag-organize. Dun sa may simbahan. And guys, ay close pag ano, baka close Guys, ayan, nandito na yung food namin. Ito yung order namin. bulalo. Bulalo, beef. Ang daming gulay. At saka ito daw yung bestseller nila. Ito na lang longganisa. May sili kaya sila dito. So, kain na tayo. Dito lang kami guys. Kumain sa may tabi-tabi lang. Parang carinderia style. Ganun. Balak sana namin sa yogurt kaso sarado. Let's eat. Masarap. We're done with our breakfast sa may Bulaluhan at Kambingan. Yun yung pangalan ng restaurant ata nila. Tsaka yung isa. Ito yung yogurt. Mary's yogurt. And so next namin is pupunta tayo ng Sagada Lemon Pie House. Bibili kami ng lemon pie. Take out. Babaonin namin. Kasi may check out na kami na 9. Anong oras na ba? 9. 9 na. Sige. Kapatid nga tayo nag-breakfast. Oo. Makamulong daw. Ay! Ayun, sa sarado pala guys yung Sagada Lemon Pie House. Kanina nung dumaan kayo parang open siya. So check na lang namin sa may pasalubong mamaya kung meron. So ngayon, Diretso na kami ng accommodation for check-out. Kasi pupunta na tayo sa last destinations natin. So, ito pala yung accommodation guys. Yung Canlibed Inn. Ayan. Dito kami nagstay. Ayan. Guys, naka-check out na kami. Sorry, ito yung vlogger. Sinabili sila ng pasalubong. Pero hindi ko bet, gusto ko pagkain. Ayan, sa loob. Oh! Naglakad, di ka nala sumabay. Di ka nala sumabay. And dito na tayo sa may pottery. The pottery of John Paul. May dala. Good morning to. Good morning. Sa patay. Hindi ka kasi bukas daw. Hindi pa tapos. 10 beses na. Ako na nga. Lilipat na yung kasaluman. Hello. Pero masarap din magluto sa paso, di ba?
Apat-apat. Dito pa. Isa pa dito. Ma'am. Yes. You just have to be careful with the pots. Ayan. And then 2 more in here, ma'am. Ayan. Okay, gentlemen, if you could stand up at their back. Very good. Thank you. Thank you. I will just get something. May quiz tayo mamaya. Magandang umaga and welcome to the pottery. Ako po si Desi, isa po ako sa manggagawa dito. Ang pottery na to, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin nanggagaling dito sa Sagada. Ngunit hindi po ibig sabihin na kahit saan namin siya makita ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung saan ang nararapat na kukuhanan, katulad po ng road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, hahakutin namin dito, ibababad po namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery po, may 3 klase. Mayroon po tayo yung earthenware. Ito yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa Vigan, sa Pampanga, and some other parts of the country. Ito po yung pwedeng lutuan, lagyan na ng tubig, mga paso-paso, mga tapayan, mga purunayan, mga palayok. Those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin po naman kasi dito, it is called stoneware, high-fired pottery po sila. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable naman po ang food grade at katulad ng porcelain, they are perfect for food containers. Now, I will show you the making of the pot with the demo fee of our... Saan siya? Siya bang magbabayad o kayo? Of 600 pesos for the whole group. Alright? Okay. So, saan siya? Doon pala. So, ang unang-una kong gagawin, ise-center ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. So, unang-una, ise-center natin siya with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. So, this is centering. Importante na ise-center natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na-center, we cannot shape it the way we want it. So, first and foremost, kailangan natin siyang i-center. Pagka hindi kasi siya na-center, we cannot shape it the way we want it. So, first and foremost, centering. Pagka na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yon, i-compress sa ilalim and then we slide our fingers up hanggang taas. Ulitin natin para tumaas pa. Compress at the bottom and then we slide our fingers up, 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 up hanggang taas. Ito na po ang ating cylinder. Now, out of this cylinder, we are going to shape it to another shape. So, sa shaping naman, ang pressure manggagaling muna from my inside hand. So, ang gagawin natin, itutulak natin palabas, habang tinutulak, tinataas siya dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak natin paloob, dahan-dahan, we will go up, 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 at bago sa pinakamataas, itulak natin palabas at magiging what you see. Sa pottery, it's about feeling. Always feel how thick or how thin so you would know when to stop. So here, for example, we can still push it a little outwards.
para of course it becomes larger. And then in here to balance it, in here we can push it further in to have a distinctive neck. This is how far the clay can go. It is a vase. Pero pwede po naman ulit natin siyang gawing water jug. Lalagyan lang natin siya ng there. So from there, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. 5 days later, magiging leather dried na po siya. Babalikan namin. Ititrim namin siya sa pinakailalim. Lalagyan namin siya ng tangkay. I-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin. At 2 beses namin siya linuluto. At iyan ang pottery bowl. Dito na kami guys sa Ifugao. Nag-lunch na kami. Sorry, hindi na namin kayo na-videohan. Pero yun, pagkatapos kanina sa pottery, pumunta kami ng... Ano pinuntahan natin? Sagada Weaving. Ayun, Sagada Weaving. Ano lang naman siya? Store ng mga tindahan ng mga pasalubong, ng mga tahi-tahi, mga accessories. Ganun. Tapos, kumain kami doon ng yogurt. Tapos, magpa-picture lang kami dun sa inverted house. Tapos, ayun, alis na kami ng Sagada. Dito na kami ngayon sa Ifugao. Kumain kami dito. Stuff over. Okay naman. Sorry, hindi na namin na video. Bumalik na ulit kami ng ano. Kasi malamig sa labas. As in, malamig. Kaya bumalik na ulit kami ng van. Nantay na lang namin yung mga kasama namin. So, ano masasabi mo? Gusto ko na malapit tayo sa Banawe. Ano yun? Nasa Banawe tayo. So, nandito na kami sa may Banawe rice terraces. Yeah. Ayan. Ito daw yung 7 and dati. 7 wonders of... Kita ka, picture lang. Naulan. Video ko. At last, nakauwi na kami ng bahay. Ayun, so, grabe ang haba ng biyahe from Sagada to Alabang. Umalis kami mga 12 from Sagada. Ay, hindi. Mga 11 from Sagada to Banawe. And then after Banawe, dumiretso na kaming ay hindi, nag-lunch pala muna kami ng nag-lunch muna kami dun bandang Banawe. Tapos bumili kami ng mga gulay. Ayun. Sa mga din, nasa kakarating lang namin mga mga 12 AM na. So, parang yung biyahe namin parang nasa 12 hours. Grabe, no? So, yun, may mga stopover naman. Tapos, ayun. So, ayun nga. So, to summarize yung mga pinuntahan namin from day 1. Yung day 1, Northern Blossom Flower Farm. Tapos, Blue Soil. Tapos ang Blue Soil, nag-sumaging cave kami. After nun, umuwi na, nagpahinga, natulog, nag-dinner. Tapos ng day 2, yung pinuntahan namin is yung Marlboro Hills ng 4 AM. Tapos nung hapon, kami Bumudok Falls.
Ayun. So, after nun, pahinga ulit. Nung next morning, ayun na, yung day 3, mga ano na lang, pasalubong, ano pa, Banawe Rice Terraces, yung inverted house, restaurant, para siyang restaurant din. Tapos, pottery. Yun lang yung mga itinerary namin. Tapos yung overall na gastos namin per head is, for the tour lang ha, 6,299. Kasama na yung transportation din ng service na van. Ayun. So I hope you did like the video, and if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button. And also, if you want to be updated for our next videos, please click the bell notification button. Thank you. Bye.